has power to heal what sin has broken. Sabi ko, lalaki ako, hindi ko patatawarin yung nanay ko sa kahit amain ko. Galit na galit ako. I keep that hatred, pride for almost 20 years na hingit. Okay, hindi lang. Baka kung ano kong edad na mulatan yung ganung gulong buhay, dala-dala ko. Yung total surrender and forgiveness na experience ko nung talagang mamamatay na yung nanay ko. Kasi awang-awa na ako. Lord, kunin mo na. Ayaw pa niyang kunin. Kasi dahil diabetes din yung aking nanay. Tapos, nagkaroon ng cancer sa myoma, nagkakomplikasyon, binanas, bumubutok yung laman, nabubulo, kaya dyan na lumalabas yung... Sabi ko, Lord, kung talagang lingkod mo ko, ay na-release ko na yung forgiveness at na-release ko na, Lord, today, kunin mo na po siya kung hindi mo na siya gagamitin pa. Una kong miyembro, nanay ko po sa LGM, sa Libid Tugan. Nanay ko at saka anak ko, saka mga anak ko at saka asawa ko, saka nanay ko. Diyan po nagsimula ang LGM sa dati kong beer house. Lahat, sabi ko sa inyo, pati beer house, pinasok ko po yan. No? Nagtayo ako ng beer house. Maganda kita. Pero minalas pa rin. Hindi binilas ni Lord. Kaya sabi ko lahat ng negosyo, anak. No? So ngayon po, nirelease ko yung forgiveness sa nanay ko. Nung day na yan, yung prayer ko, di pa ako tapos, kumakatok na anak ko, kinuha na ni Lord si nanay. 100% siya ay tumanggap sa Panginoon, na-release ko yung forgiveness. Sometimes, paabutin pa ba natin to the dying situations before we release the forgiveness? Alam niyo, ang lugi, tayo na hindi nagpapatawad. Ako, yung nanay ko, pinatawad na pala kami matagal na. Ako, 30 years, dala-dala ko pa rin yung galit, iniisip ko pa rin at nakikita ko sila. So, luging-lugi na pala ako. Sila pala, hindi na nila iniisip kung galit pa ako o ano. Pero ako, 30 years, galit. Kaya salamat, Sister Josie, sa pagpapakilala. Poging pastor, nakakapogi pala pag may forgiveness. Amen! Tignan niyo po yung katabi niyo. Maganda po ba yan o pogi? Maganda, saka pogi. Amen? Because of what? Kapagpapatawad yan eh. Amen? Yan. So, number 1, sabi niya, forgiveness begins in God's heart, not man's strength. Sagana ang ating sarili. Pag pride, lalaki ako, babae ako, matanda ako, kuya ako, may pera ako, mas kilala. Ba't ako magpapatawad? Ba't ako hingi ng sorry? Amen? Magkakabati pa po ba tayo? O baka nagsisisi na kayo, bakit ba si Pastor Ronnie ginawa natin speaker? I don't know you, but God knows you. Amen? And this message is for every one of us. No special treatment. This is a purely God's message this very morning. Okay? Sabi niya, Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa iyo, para sa akin, noong tayo'y makasalanan pa. Napakabuti ng Diyos. How God is a faithful God. No? Na kahit tayo nakagawa ng kasalanan up to now, He is still forgiving us. Because of what? Yung dugo niya, nakakover na yan sa atin ngayon. At kahit nagkakasala ka, hindi niya na nakikita yung kasalanan because of His holy blood na minsanan na lang nagkukupli sa atin. Kaya nga nun, yung hayop, kailangan paduguan para yung kasalanan matakpan ng dugo. At minsan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, kahit makasalanan tayo, tinatawad tayo ng Panginoon. Amen na? Forgive as God has forgiven you. God did not wait for us to be good before He forgave us. Tayo po ang tao, pag nagbago siya at nakitaan mo siya ng pagbabago at changes, sige, patatawarin mo siya. Pero ang Panginoon never niya sinabi sa'yo na ikaw sister, ikaw brother, ikaw pastor, ikaw pastora, kahit di ka pa nagpapatawad, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Forgiveness is rooted
not performance. Sa habag, tayo kaya nga, sa habag ng Diyos, tayo mga ligtas at sa ating pananampalataya. So rooted na yan sa mga Kristiyano, sa puso ng Diyos. Hindi ito pagalingan, hindi ito parunungan. To be honest, I want to give glory to God, no? Ako po ay hindi nakapag-aral dahil si Mrs. po ang pinili kong mag-aral. At ako nagsakripisyo. Ako po ay high school graduate lamang doon sa likod nila Manang Rose sa National High School. Sa basketball court, andyan ang basketball, inuman namin kila Manang Rose, tongkitan, rambulan, pulan, bilyar. Doon po ako gumraduate. Mga barkada ko dyan, mga Magbustos, Reyes, Tubias, puro talagang mabarkada po ako. Kaya hindi ako natuto. Yung hindi ko nga alam kung paano gamitin nun. Hindi po ako nakakaintindi ng English, pero nung na-convert ako, nakakilala ko sa Panginoon, Lord, gusto kong matuto ng English. Bumasa ako ng Bible na may English Tagalog. Hindi po ako marunong maggawa ng computer. Lord, turuan mo ako. Natuto akong gumawa ng computer. At nagtayo po ako dyan sa Muñoz noon ng computer hardware and computer repair shop sa tabi ni Romero. Nag-close pa rin. Pero malakas noon. Bago yun ata, magbagyo ng Undoy. Basta, malakas yun dahil nung bumagyo, nagdeklara ang gobyerno ng state of emergency, nag-loan lahat ng teacher sa akin bumili. Package ko ng computer at saka printer. Marami kong nag-invest sa inyo. Kaya lang, hindi pa rin pinalad. Nag-close pa rin. Computer shop. At ngayon po, dahil nire-restore tayo ni Lord, pati rin po ngayon, marunong akong gumawa pag magpapagawa kayo sa akin lang. Libre. Amen. Kailan lang ako natuto, ako pa magbabayad sa inyo. Ngayon po ang negosyo ni Pastor Ronnie ay talagang binibless ni Lord. Nung kami nag-youth camp, may tumawag sa akin, nagbebenta ng silverware, yung mga gamit sa bahay. And dahil nag-aapura ko mabilis, binili ko yon as silver, nasa 300 grams. Binili ko yon ng 15,000 plus. At dahil nagmamadali ako, nawala ako sa diskarte, nung kukunin na sa akin ng buyer ko, tingga pala. Dahil kasalanan ko, binalikan ko yung pinagbenta sa akin. Sa good faith ko ako, yan, pero may fault ako, may pagkakamali ko, aminado ko doon. Medya oran ako, nagastos yung 15,000, 7,000 na lang yung naisoli sa akin. Hindi ako magalit. Naniniwala ako, ibabalik ni Lord yun sa akin ng masigit. Amen! Sino po nakapalo kay RTB? RTB Gold and Silver Buyer. Kung nakapalo kayo ito, makikita niyo yung vlog ko kagabi. Pumaldo si Pastor kahapon. Binalik niya, times 3. Nagkaroon ako ng client ulit. At legit. Amen? Noon, pangarap ko lang magkaroon ng sapatos. Kasi yung sapatos, nung gumraduate ako ng high school at saka ng elementary, hiram lang sa pinagliitan ng aking barkada. Yung pangapa ko, daliri ko noon nakabaluktot, nakaiko, mas sakit-sakit nga. Nung pagkatapos ng graduation sa Bayhubad, dumudugo na yung lalaki ko. Ngayon po, sapatos, pinamimigay ko lang. Amen? Sino po gusto ng sapatos? Thank you, wala po. Walang nag-ako, so libre tayo dyan. Alam niya, sige, anong size na ba mo? 9. Wala na atang 9 tayo. Titingin tayo. Ayan. Ano po alam niyo yung kabutihan ng Diyos? Pantalon, puro hiram ako sa mga barkada. Hindi ako nakabili. Gumraduate ako, I never tried to wear a new one pants. Puro hiram. Polo, pag nakakita ko maganda, kailan kaya ako makakabili ng polo? Kasama pala sa i-restore yun ng Lord. Yung mga dating pangarap mo lang, doon pala nagsisimula ang Diyos na magpakilala sa iyo. Kaya dapat mangarap tayo. Amen? At magpatawad. Dahil doon dadaloy sa forgiveness. Lahat
ng mga goods na mangyayari sa buhay natin. Amen? The cross reveals that God's goodness is stronger than human failure. Kung sagana ating sarili, yes, mahirap po yan magpatawad. But because of God's goodness, may kapangyarihan ng Diyos. We can do it. Amen. Sabihin nga natin, yes, we can. Yes. Glory to God. Ano? So, kung i-apply natin to, you cannot forgive others deeply until you understand how deeply you are forgiven by God. Sometimes, kapag hirap pa rin tayo magpatawad pala, maaari baka di pa rin natin nauunawaan yung pagpapatawad ng Diyos na ginawa niya sa iyo. So we have and we need to go deep and deeper. Bukayin pa po natin. Kilalanin pa natin ang pagpapatawad ng Panginoon so we can understand how God is faithful to forgive us. So we can forgive others. Taas nga po yung mga kamay ng pastor na kasama ko dito. So Pablo, so Magado, so Ray, so ayan ano, pastora, yung pastora po, ayan. Ayan. Ano po? Alam ko, dumaan din kayo sa sitwasyon, mahirap magpatawad. Amen, no? Sa miyembro nyo, ilan din nakakasakit sa inyo? O ilan din nasaktan yung miyembro? Ano ba mas madalas? Makasakit ng damdamin yung mga pastor o yung pastor ang masaktan ng damdamin ng mga miyembro? Parehas. Ayan. It's a tie, ano? Alam niyo po, hanggang nabubuhay tayo dito, dahil si Taning, di ba sabi niya, like a rolling lion, nag-aatak lang yan. Meron akong kakilala, kapag alam naman dito yan, ano, hindi lang nakamayan, gusto nang mag-backslide. Hindi lang nakamayan, ayaw nang magpastor. Hindi lang nangitian ni pastor. Chinismis na si pastor o si pastora is na pera yan, ayoko na dyan. May ganun mo ba dito? Aray ko, paka. No? Hindi lang na-message, hindi lang na-chat. Hindi ako inabisuhan, siguro, di na ako belongs. No? Makasalanan na si pastor, si pastora, si brother, si sister. No? Sometimes, yan yung pagbabantay ni Tanim. Makasilip lang siya ng koonte, doon niya titirahin sa isip. Oy, hindi ka na mahalaga dyan. Tamo hindi ka binati, tapos hindi ka kinamayan kanina. No? Lahat naman sila, ginitian niya, kinamayan pa. Ikaw lang nilampasan. Aray. Forgive and forget. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ. No? Gayahin po natin, tularan natin ang Panginoon. Pangalawa, ang forgiveness. Keeps the heart in chains, but forgiveness breaks prisons. Ano? Para palang tanikala pag may unforgiven spirit po tayo. Ako po, tagal kong nakatanikala. Nagsaserve na ako kay Lord, pag 2 years na, 1.5 na ate LG nun. Nagpipreach ako, nangaral ako, nagsaserve ako kay Lord. Magpatawad tayo. Pinatawad tayo sa kasalanan ng Panginoon. Mag-serve ka na kay Lord. Lumapit ka na kay Lord. Ako pala, mismo hindi pa nagpapatawad. And I cried to the Lord. Maraming nagsaserve. Maraming nag-a-attend. Maraming Christians claiming that they are Christians. Tatanungin pa niyo po, gospel ba kayo? Pagdayo. Trinitarian kasi kami, Christ-centered ba kayo? Bible-based kayo? No? Ang makiki-attend siya kasi nasa ibang lugar. Pero hindi pala nakakapag-forgive. Pahanap-hanap pa tayo ng Christ-centered. Baka mas mabuti pa sila doon na isahan lang pero may forgiveness. Minsan, tinatagurian natin silang kulto at makasalanan, baka sila yung may forgiveness kesa sa atin na mga nasa totoo. We have to check our heart. Amen, no? Okay, bati-bati pa po tayo. God is correcting us. God is just using you today. Amen?
Sabi niya sa Mateo chapter 18 verse 21 to 35, ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Tapigin mo muna yung katabi mo, kapatid. 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Dami, ano? Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya isang lingkod na may utang na milyon piso. Ang daming utang nito. Convert natin sa hate, ang daming galit nito. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya. Pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Verse 26, ano ginawa ng may utang? Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari, no? At nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Sabihin mo sa katabi mo, pinalaya ka ni Lord. Ayan. So verse 38, ngunit pag-alis roon, ay nakita niya isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang libo lamang. Sinakal niya. Sa kalimig katabi mo, baka may utang sa inyo. Sinakal niya. Tindi, no? Pinatawad siya sa milyon-milyon. Ngayon, ilang butil lang yung utang sa kanya, sinakal niya agad kasi matagal na palang nagtatago sa kanya. Okay. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagbakawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. So parehas na ginawa niya doon sa unang hari. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito ay ipinabilanggo niya hanggang sa makabayan. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya nag-report, pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo! Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? Verse 34, at sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-puso patatawarin ang inyong kapatid. Taos-puso na pagpapalangan. We can release it today. To this very morning. We can do it. Amen. Mag-isa mo lang, Pastor. Okay, so mas laliman pa natin. Deeper meaning, Jesus was correcting the mindset of limited forgiveness. Sa kultura na yan. Sabi ni Apostol Pablo, forgiving 3 times was already considered generous. Sabi ni Peter, stretch it to 7 times. Kami dating 7 times. So symbol of completeness, yung 7. Jesus went far beyond, meaning forgiveness should be a lifestyle. Sabi ni Jesus, dapat lifestyle natin yung pagpapatawad.